Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 6, talata 7 hanggang 15. Sa mabuting balitang ito ay itinuro ng ating Panginoong Hesus ang pananalangin ng Ama namin. Ngunit bago niya ito nabanggit, sinabi niya na hindi kailangan ng maraming salita sa pananalangin sapagkat alam na ng Ama na nasa langit ang ating kailangan bago pa natin ito hingin sa Kanya. Kaya nga sa bawat panalangin ay palaging may kasagutan. Maaari nating sabihin na 3 sa tuwina ang kasagutan. Una ay hindi, pangalawa ay oo, at ang ikatlo ay maghintay. Hindi kapag ang ating hinihingi ay makasasama sa atin. Oo kapag ang ating hinihiling ay makabubuti sa atin. Maghintay kapag ang ating ipinapanalangin ay ibibigay ng Diyos ngunit hindi pa panahon. Kaya nga itinuro ni Jesus ang panalangin na ito na Ama namin. Sapagkat ang panalangin sa kalikasan nito ay isang ugnayan, isang relasyon. Kaya nga ang salitang Ama ay isang salita ng ugnayan, relasyon ng isang magulang sa anak. Ang ibig sabihin, inaanyayahan tayo ng Panginoon na palagiang kausapin at palalimin ang ating ugnayan sa Diyos na nasa langit sapagkat Siya ay ang ating Ama. Kaya nga katulad ng isang ama, Siya ang nagbibigay sa atin ng ating kakanin sa araw-araw. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa panalangin na ito na Kanyang itinuturo, na hilingin natin sa Diyos na bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Sa totoong kahulugan, katulad ito ng isang anak na humihingi ng kanyang pagkain sa kanyang ama sa bawat araw. At bakit kailangang humingi sa bawat araw? Upang sa araw-araw tayo ay magbabalik sa Diyos na ating Ama upang hingin ang ating kakanin. Ang ibig sabihin, sa araw-araw na pakikipag-usap at pagbalik-balik sa ugnayan natin sa Diyos Ama ay napapalalim ang relasyon. Kaya nga, kapag binasa natin sa Ebanghelyo ni San Juan sa ika-4 na kapitulo, ano ba ang pagkain? Sabi ni Hesukristo sa Ebanghelyo ni San Juan, mayroon akong pagkain na hindi ninyo alam. Ang aking pagkain ay gawin ang kalooban ng Amang nagsugo sa akin. Ang ibig sabihin, ang pagkaing hihingin natin sa ating Diyos, sa ating Ama, ay hindi lamang ang pagkaing material na nakabubusog ng ating sikmura, kundi isang pagkain na gaganap sa ating buhay, napupuno sa ating pagkatao. At ano ito? Ang sabi ni Jesus, gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga ang isang anak ng Diyos ay araw-araw na nananalangin at tinatanong ang Diyos Ama sa langit, ano ang kalooban mo sa akin sa araw na ito? Kaya nga kung titignan natin, sinabi ni Hesukristo, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Sapagkat ang kalooban ng Diyos Ama para sa atin ay isang kaloobang makalangit. At nais tayo nitong dalhin sa isang buhay na kaugnay sa Diyos. Kaya nga sa paraang ito, habang ating isinasabuhay ang kalooban ng Diyos sa bawat araw bilang ating pagkain, ang Diyos Ama ay naghahari sa atin. Kaya nga sinabi ni Jesus, naway maghari ka sa amin. At dahil naghahari sa atin ang kalooban ng Diyos Ama, ang mga taong nakakakita sa atin ay makikita nila at masasaksihan ang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya nga, sa pamamagitan natin, sasambahin nila ang pangalan ng Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesukristo, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. At minsan ang mga anak ay hindi nakakasunod sa kalooban ng mga magulang.
kung paanong tayo rin ay minsan ay nanghihina at hindi nasusunod ang kagustuhan ng ating Ama na nasa langit. Kaya nga, napakabuti ng ating Ama sapagkat bukas lagi ang pintuan, ang daraanan para tayo ay magbalik loob at humingi ng tawad. Katulad ng Ama ng alibughang anak sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kabanata 15, palagian at araw-araw naghihintay, bukas ang pintuan, bukas ang kanyang mga bisig upang yakapin muli ang anak na naligaw. Kaya nga sinabi ni Jesucristo sa pagtuturo ng panalangin na ito na humingi ng tawad sa Diyos. Sabi niya, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At katulad ng mga bata, ng mga anak, ng mga magulang na napatawad ng kanyang ama, ng kanyang ina, nauunawaan, dahan-dahan, unti-unti ng mga bata ang kagandahan at kaligayahan ng karanasan ng pagpapatawad. At makikita natin sa harapan ng ating mga kasalanan na hindi tayo mas mabuti sa iba. Kung tayo ay pinapatawad ng Diyos, ang paanyaya ni Jesucristo sa panalangin na ito na magpatawad din sa mga kapatid nating nagkasala sa atin. Dumanas tayo ng kapatawaran, tumanggap tayo ng kapatawaran ng walang bayad, ito ay ibibigay natin ng walang bayad sa iba. At sinabi rin ng Panginoon, huwag mo kaming hayaang matukso, sapagkat ang tukso ay paraan ng kaaway ng Diyos para putulin o agawin tayo sa ugnayan natin sa Diyos Amang nasa langit. Ito ang tukso na ginawa ng dyablo kay Jesus sa disyerto. Isang ebanghelyo na nagbibigay diin sa labanan sa panahon ng Kwaresma, na mayroong tinig na palagiang kino-question kung anak ba tayo ng Diyos. Sabi ng dyablo kay Jesus, kung anak ka ng Diyos, bakit ka nagugutom? Gawin mong tinapay ang mga bato. Kung anak ka ng Diyos, bakit ka papasok sa krus? Maaari ka namang pumunta sa taluktok ng templo, tumalon at sasaluhin ka ng mga anghel. At ikaw ay kikilalaning Mesiyas, hindi na kailangang maghirap. Sabi pa ng dyablo, nung dinala si Jesus sa isang mataas na bundok, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian sa daigdig na ito at ang kanyang kadakilaan. At ito ang tukso, isang tinig na nais tayong ihiwalay o ilayo sa ugnayan natin sa Diyos Ama natin na nasa langit. Kaya nga sabi ni Jesucristo, manalangin tayo na huwag mo kaming hayaang matukso, sapagkat ang tukso o ang temptasyon ang magdadala sa amin sa kasalanan upang malayo sa iyo. Kaya nga, huling-huli, sinabi ni Jesus, ang panalangin na iligtas mo kami sa masama. Iligtas mo kami sa kasinungalingan ng kaaway ng tao. Kaya nga, isang napakagandang panalangin ang itinuro sa atin ng Panginoon sa panahong ito ng 40 araw ng paghahanda. Inaanyayahan tayong palalimin ang ating ugnayan sa Diyos Ama natin na nasa langit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.